Isa pong napakainam na hangarin na manatili sa piling ng Panginoon. At ang nananatili sa piling ng Panginoon ay nagiging wise. Napupuno tayo ng wisdom, nagiging maayos ang pamumuhay, at nagiging very fruitful ang lahat ng ating ginagawa. Wisdom is what we need to maximize gains in life. Wisdom is what we need to minimize losses. Wisdom is what we really need to maximize safety para tayo po'y nabubuhay ng may katiyakan. Sa patuloy po ng pag-aaral natin ng Book of Proverbs, we're going to look at chapter 4 today. At ang pamagat ng ating pag-aaral, how to maximize safety and other timely lessons from Proverbs chapter 4. Heavenly Father, we pray that you may be our speaker today. Continue, Lord, to make your presence felt by all of us. Salamat sa kalayaang sumamba sa inyo. Salamat, Lord, that you have given us physical freedom to be here, to be healthy, to be able to walk and move about, to be able to hear your word wherever we are. Salamat, Lord, sa capacity for hearing, for being able to move, to go to where your word is being preached, and to listen to whatever medium you are using to preach to us. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo ay mapagpala. Salamat, Lord, sa aming tinatangkilik ng mga kabuhayan. Salamat, Lord, for another day of life where we can celebrate your goodness. Lord, marami pong mga tao will not have a usual day today. Nagkakaroon ng napakaraming mga suliranin. Subalit, Lord, it's another day as usual and it's a great blessing. Salamat, Panginoon, for setting us free to worship you. And we praise you and glorify you, Father, in Jesus' mighty name. And in His name, we ask you, please speak to us. Kami po ay nagkatipon-tipon para kayo papurihan, para magdala ng aming mga handog, para magdala po ng aming mga papuri, at upang makinig naman ang iyong mga katuruan. Nawa, Panginoon, ay payapain niyo po kami. Ano mang alalahanin, iniwawaksi namin. Ano mang mga sagabal, tinatanggihan. At ano mang mga plano ng mga masasamang tao o masasamang espiritu, binibigo sa pangalan ng Panginoong Yesus. At kami, Panginoon, ay napasasakop sa inyo, declaring ourselves to be your people, your protectorate, your church, your family. So lead us, Father. Rule over us. Teach us. Love us, Lord. And help us to grow into Christ-likeness as we understand you more and more. Lord, you ask you, Holy Spirit, speak to us. Enable us to understand. Enable us to concentrate. And we reject anything, anybody, any deed that may distract us from your wonderful teaching. Lord, we like to focus ourselves to you alone. Move among us. Heal our lives. Challenge us. Teach us, Father. We seek you in Jesus' mighty name. How to maximize safety and other timely lessons from Proverbs chapter 4. Atin pong basahin ang Proverbs chapter 4, verses 1 to 6. Listen, my sons, to a father's instruction. Pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. When I was a boy in my father's house, still tender, and an only child of my mother, he taught me and said, lay hold of my words with all your heart. Keep my commands, and you will live. Get wisdom. Get understanding. Do not forget my words or swerve from them. Do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. At daw sa pagbasa natin yan, sa pagpapatuloy pamamaya, pagpalain tayo at ipaunawa ng Panginoon ang hiwaga ng kanyang salita. So ano pong isa nating matututunan dito, nuggets of wisdom from Proverbs, is that a son should listen to his father. Of course, needlessly, a daughter should listen to his father, and a son should listen to his mother. Daughter to her father and mother. In other words, figure of speech lang yung son and father. Basta't anak at magulang. At kung babaligtarin po natin yung sinasabing katuruan, na ang anak ay dapat makinig sa magulang, mayroong katuruan din yan na hindi sinabi pero implied that parents are to teach their children. Ano naman ang papakinggan ng anak kung wala namang itinuturo ang magulang? So parents are to teach their children and children are to listen to their parents. What else can we learn? The children who learn from their parents teach their children in turn. Pag sila na ang naging magulang, ano pong ginagawa nila? Tinuturuan din naman nila ang kanilang
mga anak sapagkat sila ay natuto, sapagkat sila ay may nalaman. Sabi nga sa verses 3 to 4, when I was a boy in my father's house, still tender and an only child of my mother, he taught me and said, lay hold of my words with all your heart. Keep my commands and you will live. So natatandaan ng mga anak ang itinuturo ng magulang. Kaya kung minsan pag may mga kumikilos ng mali, itatanong mo, kanina bang anak yan? Hindi ba naturuan? Yan ang ating mga tanong agad. What else can we learn about wisdom? That wisdom protects, especially from harm. Sabi sa verse 6, do not forsake wisdom, and she will protect you. Love her, and she will watch over you. So wisdom is the best security. Bakit po wisdom ang best security? Because most dangers, most disasters that people get into are self-made. Bihira sigurong panganib yung nanggagaling sa labas. Maraming panganib galing sa loob. Nalalagay ang tao sa panganib dahil siya ay pabaya, dahil siya ay hindi maingat, dahil siguro siya ay palaaway, dahil siguro mahilig siyang umimbento ng gulo, dahil hindi niya iniingatan ang kanyang sarili, ang kanyang kalusugan. So, siya ang number 1 niyang kalaban. A man's foolishness is his number 1 enemy. Mahirap naman tayong maapektuhan ng iba nang hindi natin pinapayagan. It is very difficult for people to affect us without our consent. Kaya nga tayo napapaaway kung minsan kasi nang-aaway tayo o may nang-aaway sa atin, pinatulan naman natin, napasuot tayo sa gulo. Maraming mga, kikita mo, crimes of passion, binaril dito, sinaksak doon. Kasi nangangalon niya, nangaagaw ng asawa ng may asawa. O, bakit siya sinaktan ng ganito? Siya binaril lang sarili niyang empleyado kuminsan kasi masyado naman sigurong manakit ng kapwa, ng lalait, nananakit. So, marami tayong problema tayong gumagawa. Kaya ang number 1 security ng tao ay siya maging matalino, maging wise. Kaya wisdom is the best security. And also, wisdom is the best insurance. Sapagkat yung taong wise, nag-iimpok, nag-i-invest, inaayos pati ang future, inihahanda ang sarili sa mga darating na kalamidad. Kaya yung taong marunong, nasa kanya na ang lahat ng uri ng proteksyon. Bihirang-bihira naman yung nalaglagang kakasen ng Skylab galing sa langit, o may bulkan na pumutok, natamaan ka nung batong tumapon mula doon sa Bicol, tumama sa'yo dito sa Maynila. Bihira mangyari yun. Karamihan ng problema natin, tayo rin ang may likha. That's why it is important for parents to impart wisdom to children and for children to listen because wisdom protects. Proverbs 4, verses 7 to 9, as we continue to read, wisdom is supreme, therefore, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Esteem her, and she will exalt you. Embrace her, and she will honor you. She will set a garland of grace on your head and present you with a crown of splendor. So ano po daw ang sinasabi dito? Attain wisdom because attaining wisdom is worth all the effort. It is worth all the cost. Bakit daw? Binibigyan daw niya ng honor yung mga tumatanggap ng karunungang ito. So binibigyan ka ng garland on your head, crown of splendor. Ibig sabihin lang sa figure of speech, a symbol for recognition, for honor, for glory. That people who are wise share in God's glory because God is the author of wisdom. So nagkakaroon ng magandang mga ganansya at tubo yung mga nagpapakarunong na tao. So, we should attain wisdom at all cost. Hindi pinanghihinayangan yung mga ibinabayad, iminamatrikula para matuto. At ano po yung mga iminamatrikula at ibinabayad natin? Listening. Mahirap makinig kasi ang human nature gusto nating magsalita at mapakinggan kaysa makinig. Pero kung merong nakinig at may nagsalita, sinong natuto? Yung nakinig. Yung nagsalita, walang nadagdag sa kanya. Kasi siya lang yung nagsalita, wala siyang napulot. Ano pa po ang mga ibinabayad natin na mahal na mga halaga para lang matuto? Observation. Listening, as we have mentioned. Patience. Because patient people learn. If you cannot wait for people to finish their sentences, if you cannot wait for people to
say what they have to say, we have no patience, we will not learn from their experience. So what else do you pay? Humbling yourself. Pain and sorrow can be your matrikula. Minsan meron kang pagkakamali, nasaktan ka, yun ang naging bayad mo sa pagkakamali mo, pero natuto naman. Alam niyo po, hindi naman siguro masyadong repulsive yung nagkakamali tayo. Pero hindi naman yung paulit-ulit the same mistake over and over and over again. Yung nagkakamali ka minsan, 2 beses, nangyayari sa tao. Pero hindi paulit-ulit na pagkakamaling yun na lang yun na parang hindi na tayo matuto. Maraming tuition fee to have wisdom, but it is worth it. At kung tayo pipili ng isa sa mga dapat nating willing na ibayad para matuto, listen, be quiet, be still, and be patient. Because sabi nga sa Desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. Kung makikinig lang tayo sa karanasan ng bawat isa ay merong maituturo sa atin, lalo na yung may mga edad, kaya pinapahalagahan natin ang mga magulang, yung may mga edad na, kasi maraming karanasan. There is nothing like being taught by experience. Hindi po yung teorya lamang, mga ideya lamang sa school, mga hula, mga tsamba-tsamba, kundi yung karanasan. Napakahalaga talaga nun. Kaya pasalamat tayo kung mayroong nakakatanda sa atin na nagtuturo, nagtsatsaga. Huwag tayong akala mo naging impatient na ayaw natin makinig. Lalo yung mga nag-aral sa mga paaralan, akala alam na nilang lahat. Akala mas marunong pa sila sa mga magulang nila, kung may mga magulang na hindi nakapagtapos sa formal education. Pero ang karanasan, ang pinakamabuting guro. Kaya tayo nakikinig dyan. At kung itutuloy po natin ang pagbabasa sa Proverbs 4:10-12, sabi niyan, listen, my son, accept what I say. And the years of your life will be many. I guide you in the way of wisdom and lead you along straight paths. When you walk, your steps will not be hampered. When you run, you will not stumble. So ano pa po ang napapala natin sa wisdom, mga kapatid? Wisdom lengthens life. Nagpapahaba daw ng buhay ang karunungan. Maaaring ito'y pagpapahaba ng dami at bilang ng mga taon ng ating buhay sapagkat yung matalinong tao, hindi nakikipag-away ng di kailangan, kumakain ng tama, namumuhay ng tama, natural hahaba ang buhay. At ano pa po? Maaari rin naman na yung lengthening of life does not always mean number of years, but the quality of your life. Na yung taong marurunong, alam natin na ma-appreciate kahit yung ganda lamang ng sunrise, yung ganda ng sunset. Na-appreciate natin yung mga araw na payapa at tahimik. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Na kahit tayo kuminsan nararatay sa karamdaman, tayo'y nakakapagpasalamat dahil nagkakaroon tayo ng oras magpahinga. Makapiling ang Diyos at makaulayaw siya ng halos ay tuloy-tuloy at walang patid, lalo't walang dumadalaw sa atin. In other words, wise people are able to see the beauty of every moment. Therefore, though they may have short number of years in terms of life, there is so much life in their years that, in other words, they have a long life also. At saka yung mga wise people, maraming nako-cover. Parang mahaba ang buhay. Halimbawa, mag-high school ka, tinapos mo ng 4 na taon, sa 4 na taon, marami ka nang na-cover. Kung 3 taon na, nando ka pa sa first year, para namang agsin ang buhay mo dahil humahaba ang mga taon, yung pa rin ang yun ang pinag-aaralan, yung pa rin ang alam mo, parang maiksi, hindi ka umaasenso. Kaya yung wise people get the most out of life. That's why it is important to be always wise. Let's go on, Proverbs 4:13-17. Hold on to instruction. Do not let it go. Guard it well, for it is your life. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evil men. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. For they cannot sleep till they do evil. They are robbed of slumber till they make someone fall. They eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. So may itinuturo na naman dito ang wisdom. Do not join the wicked in their ways. Huwag makikisali sa gawain ng mga masamang tao. Huwag gagawa at sasama sa mga masamang gawain ng mga tao.
Bihira naman po yung makikita nating taong masama siya all the way. Kadalasan meron siyang mabuti. May tama rin sa kanya. Kaya tayo'y nalilibang at napapasama rin tayo pati sa mali niyang ginagawa. Kaya selective tayo. Pag yung tao mabuti, kasama natin siya sa ginagawa niyang mabuti, hindi ibig sabihin sasama tayo sa lahat ng ginagawa niya kahit may mga bahagi na doon na hindi mabuti. Kinakailangan. Itinuturo, sabi, anak, huwag kang sasama sa mga gumagawa ng masama. Of course, there is also another unsaid there, mga magulang. Paano natin sasabihin sa mga anak natin na huwag kang sasama sa gumagawa ng masama kung nakikitang gumagawa tayo ng masama? O kaya, there is another unsaid. Pag sinasabi natin huwag kang sasama sa gumagawa ng masama, dapat nagbibigay tayo ng alternative, ng choice, na meron tayong itinuturo at ibinibigay sa kanilang pagkakataon na makasama sa paggawa ng mabuti. It is not enough that you should stop children from doing wrong, but you should also guide them and lead them and provide them with avenues so that they could do what is right. Halimbawa, pag sumasaway tayo ng bata, ginigiba niya halimbawa ang isang bagay. Hindi lang sasabihin natin, huwag mong sirain yan. Dapat binibigyan natin siya ng ito, buuin mo ito. Kasi pipigilin mo yung bata sa paggawa ng ginagawa niya, wala ka namang ibibigay na ibang gagawin, edi pagtalikod mo, itutuloy na naman niya yung ginagawa niya kasi wala tayong ipinalit. Kaya mahalaga, may ipinapalit po tayong tama. Kaya pag pinipigil natin isang tao, tumigil ka ng paggawa ng masama, bigyan natin ng magagawang mabuti. Kaya nga sa church, tayo po ay hindi tumitigil ng kaiisip ng mga magagawa ng mga tao. Hindi lamang dahil gusto ng church na gamitin ang mga tao at pakinabangan sila, hindi po. Although that is not bad because we are serving the body of the Lord. But many activities of the church are meant not only to use the people, but so that the people would do something good so that they have a choice and they will be able to stop doing something wrong. Halimbawa, tatanungin ko kayo kung wala kayo sa church ngayong minutong ito, ngayong oras na ito, kung di kayo nakikinig ng salita ng Diyos at sumasamba sa oras na ito, ano kaya ang ginagawa nyo? Kaya pinupuno natin ng activities ang mga anak ng Diyos. Meron tayong midweek activity, merong prayer, merong worship maghapon, merong pagtulong sa mahihirap, merong mga medical missions tayo, meron tayong mga pag-develop ng ating mga talent, may mga artistic pursuits, meron tayong mga pag-aaral, at nang maubos ang oras natin sa paggawa ng tama. Because if the devil finds you idle, he will put you to work. And an idle mind is the devil's workshop. Kaya mga youth, tinatantad natin ng activity, sige, tumugtog kayo dyan, mag-practice kayo, mag-concert kayo, mag-drama kayo, para una, natututo sila sa kanilang ginagawa, at pangalawa, hindi sila nakaka-oras na magpakalat-kalat sa mga sulok-sulok at gilid-gilid. Dahil, nilikha tayo ng Diyos na talagang mahilig may gawin. Dahil ang Diyos, nakita nyo, pagbukas ng tabing, unang kabanata ng Biblia, anong nakita natin na ginagawa ng Diyos? Nagtatrabaho. Kini-create niya ang mundo, inaayos niya ang lahat. So 6 days siya nagtrabaho, 7 nagpahinga. Ganun din, kapag tayo nilikha ng Diyos sa kanyang wangis, mahilig din tayong may gawin. Ngayon, yung mga bata na walang magawa sa bahay, wala kayo kasing ipinapagawa. Wala silang trabaho, wala silang responsibilidad. Dilipad ng lipad, naiinip, nabobor. Pag tinanong mo, kumusta ka? Bored. How is life? Boring. Walang magawa. Bigyan nyo ng magagawa. Hindi nyo ba napansin? Karamihan ng mga taong naging kay titino, kayuhusay, magagaling, mga achievers. Yung nung bata sila, tinambakan ng mga magulang ng gagawin. Yung nag-aaral lang at gumagawa ng assignment, nag-aalaga pa ng kapatid, naglalaba pa. No? Yung mga andami-dami, maglilinis pa ng bahay, uuwi pa ng bahay, magpapakain ng baboy. Pagkatapos at saka pa lang makakapag-aral. O kaya nagtitinda ka sa palengke kasi meron kayong pwesto sa palengke o may tindahan kayo, trabaho ka ng trabaho. Yun ang karamihan nagiging mga mabubuting anak. Pansin niyo? Yung mga pirmi na lang nakatunganga at walang mga ginagawa at mga spoiled. Tingnan ninyo kung ano naging mga bunga. Kung mga mabubuti bang anak, mga maalalahanin ba, mga mapagmahal bang mga anak. There is something miraculous about work. Because work produces character. Kaya binibigyan natin ng magagawa kahit kayo may mga kasama sa bahay, meron kayong mga household help. Kailangan ng mga bata may mga responsibilidad.
Kasi puro nakatungangan na lang, walang magawa. Makikita ni Satan, walang ginagawa. Sabi, hoy, halika, bibigyan kitang magagawa. Kaya dapat po umaattend tayo ng mga church activities. Yung pagod na kayo para kayo mga pinukpok na dalag pag uwi niyo sa bahay, tulog na kayo. Ang taong tulog, hindi na nagkakasala pa. Yung mga taong hindi mga pagod, hindi ngayon pabiling-biling sa higaan, nag-iimbento ng mga magagawang kasalanan kasi hindi makatulog. Kaya mahalaga, pagod. Kumusta kayo? Kayo po ba involved sa mga church activities? Aba, ang church na ito hindi na uubusan ng activities na ino-offer sa lahat ng taong willing na may gawin. Pero nasa sa inyo pa rin yun kasi hindi naman kayo pwedeng pilitin. It's a free country. May free will tayo. Diyos man ay hindi namimilit sa atin. Kaya kahalaga, wise ang tao. Sabi niya, aba, meron palang activities ang church. Kailangan akong sumali. Una, kasi kailangan ako dyan. Pangalawa, kasi kailangan ko yan. Importante. So, do not join the wicked in their ways. There's another way. Proverbs 4:18-19. The path of the righteous is like the first gleam of dawn, shining ever brighter till the full light of day. But the way of the wicked is like deep darkness. They do not know what makes them stumble. What can we learn? Righteousness gets better over time. What do we mean? Tulad daw yan ng bukang liwayway, habang tumatagal, mas gumaganda, mas lumiliwanag. Hindi tulad ng paglubog ng araw, patagal ng patagal, pawala ng pawala, padilim ng padilim. Ang mga mabubuti daw pong gawa ay parang bukang liwayway. Naranasan niyo na ba na meron kayong ginawang mabuti pero hindi kayo na-appreciate agad? Hindi kayo naunawaan agad? Pero pag tagal-tagal ng panahon, naunawaan nilang tama pala yung ginawa ninyo, mabuti pala. Habang tumatagal, mas na-appreciate kayo, mas gumaganda yung inyong record. Pero nasubukan niyo na bang makagawa ng mali na sa biglang tingin, akala nila maganda. Pero pag tagal, na-discovering mali pala, papangit ng papangit. Katulad halimbawa yung mga nasasangkot dyan sa mga scams, sa mga racket, sa biglang tingin, ang ganda, pero habang tumatagal, nalalaman mo, hindi pala, papangit. Pero yung nag-i-invest sa tama, habang tumatagal, tumutubo, nakikita mong maganda. At ganyan daw po ang righteousness. It gets better over time. Kaya mabuti na i-impart natin sa ating sarili, sa ating mga anak, sa ating nakakabata sa atin, sa mga tinuturuan natin, to be righteous. Righteousness is not always instantly and readily appreciated, but it's like the sunrise. Hindi pwedeng iwasan ang pagkalat ng liwanag. At pag kumalat yon, nagkakaalam-alam kung ano ba talaga ang ano dahil maliwanag. Kaya mabuti po ang itinuturo natin sa ating mga anak, sa ating sarili, puro paggawa ng matuwid. Sapagkat ang paggawa ng matuwid, habang dumadaan ang oras, lalo kang nabibistong matuwid ka pala. Lalong nalalamang tama ka pala, napuprove that you are right. Therefore, it is a good investment. What is a bad investment in life? Wrong deeds. Lahat ng paggawa ng mali, pangit na investment yan. Halimbawa, may bata, minaltrato nyo ng maliit. Kung maliit pa siya, hindi naman siya nakakapag-isip na minamaltrato siya. Hindi niya uunawaan na inaapi nyo pala siya, na siya pala pinagkakaitan ninyo ng mga mabuting bagay. Pero pagdaan ng panahon, parang sunrise, liwanag ng liwanag ang isip niya, malalaman niyang inapi nyo pala siya, kinawawa nyo pala siya. Kaya haharap din kayo sa kanya pagdating ng panahon. Kaya mabuting investment yung paggawa ng mabuti. Walang paggawang mabuti ang nasasayang. Kaya ano pong itinuturo natin sa mga bata? Gumawa ka ng mabuti. Hindi yung smart ka kasi isahan mo yung kapwa mo. Dayain mo. Manalo ka ngayon pero bukas malalaman nilang hindi ka pala matuwid. Talo ka rin bukas and forever. Gumawa ng tama. Isa yan sa mga isang pinakamagandang maipapamana natin sa ating mga anak. Kahit sa biglang tingin, sa panukat ng mundo, mukha tayong natalo, mukha tayong talunan, pero tama ang ginawa mo, imposible ka maging talo because righteousness is what God is all about. And God is on our side. So righteousness gets better over time. Proverbs 4:20-22. My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to a man's whole body. So wisdom promotes physical health. Tulad nga ng nabanggit na natin.
Napakarami na ngang sakit ang nakukuha sa smoking. Gaano karami bang wisdom ang kailangan ng tao para niya ma-realize na yun ay masama sa kanyang katawan? Bakit patuloy pa rin niyang ginagawa? Kahit nga mga advertisements na nagbabayad ng mahal, sa dulo, sasabihin pa rin, government warning, cigarette smoking is bad for your health. The same parties that advertise their product will say at the end that it is bad. Gaano karaming karunungan ang kailangan ng tao para ma-realize na hindi siya dapat manigarilyo? Kung yun mismong nagpo-promote na nun, sinasabi yun dun sa dulo. Tanungin nyo nga katabi nyo kung naninigarilyo pa. Naman, no? Gaano karami pang katuruan ang kailangan natin para lamang matigil yon dahil alam nating masama sa kalusugan. Sasabihin pa nung iba, ba't yung mga matatanda sa Ilocos, gagabinti pa ang tabako? Di ba? Pero baka yun na lamang yun. At saka walang chemical siguro yung mga tabako nung araw na binibilot nila. Hindi ko tulad ng mga inilalagay na chemical ngayon. Pagkatapos, ang kinakain naman nila nun, organic. Marami pang ibang factor sa buhay. Siguro nagpalakas sa katawan nila na wala sa ating lifestyle ngayon. Kung meron man sila naging mga protection ng araw, nun yun, wala na yun ngayon. Nadagdagan pa yung mga pollutants, so humina lalo ang katawan natin. So, hindi tayo mabubuhay ng ganun kahaba dahil gagabinti ang sigarilyo nyo. Gano'n ka hirap maisip na drinking too much, yung mga tao na sobrang natunaw na ang atay sa dami ng ininom na alak. Tapos may nag-i-start pa. And you know what really never ceases to confound me? Wala pa tayong nakitang naging drug addict na tumino ang buhay. Puro nangangayayat, nagkakahumpak-humpak ang mga pisngi, nananakawan ng mga sariling magulang at asawa at anak, nagkakandabangag-bangag ang utak, nawawala ng trabaho, nasisira ang negosyo, ang diskarte. Pagkatapos, meron pa rin ngayong nag-uumpisa sa drugs. Sa dami na nang nakita nating nagkandawasak-wasak, di pa ba sapat? Kaya wisdom promotes physical health. You only have to look at what people do and what happens to them as they do this, as they do that. Kita nyo kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, hindi lang yung kaluluwa natin doon sa eternity ang iniisip niya, pati yung katawan natin ngayon. Because the Lord likes us to have life and have it abundantly. Hindi yung basta buhay ka lang pero halos naman nakabiting ka sa balag ng alanganin. Kundi buhay ka, malusog, masaya. Yun ang gusto ng Panginoon. Proverbs 4:23-27. Above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Put away perversity from your mouth. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Make level paths for your feet, and take only ways that are firm. Do not swerve to the right or to the left. Keep your foot from evil. Napakalinaw naman ito. Kailangan pa kayang pag-usapan nating lahat sama-sama? Hindi pa ba self-explanatory? Napakalinaw. Subalit maraming malinaw na bagay ang hindi natin pinapansin. So ang sinasabi dito, watch your heart. Hindi naman yung ibig sabihin lang yung physical heart na tinitingnan ng mga cardiologist. Of course, it's a figure of speech. Watch your personality. Ang ating pagkatao, ang uri ng ating pangungusap, ang mga salitang lumalabas sa ating bibig, napakahalaga daw noon. Get rid of perverse speech and talk. Sabi nga, a loose tongue often gets its honor in a tight place. Kaya napakaraming gulo, napakaraming hirap ang nasusuong ng tao dahil sa kanyang katabilan. Dahil sa kanyang mga pagsasalita, pamimintas kay ganito at kay ganyan, pagsasalita ng mga masasakit, napapasuong tayo sa gulo. At sinabi, fix your eyes on what is ahead. Focus on what is ahead, focus on the future, focus on godly goals. Huwag nang magdrama-dramang bukid sa mga nakaraan, sa mga sentimiento de asukal nung araw. Tama na, get on with life. Sabi, focus on what is ahead. Kasi kung nasayang na nga ang ilang taon nyo nung nakaraan dahil umiyak-iyak kayo, dahil kawawa kayo, tuwing inaala-alala nyo pa yon, nadadagdagan pa yung nasasayang kasi yung oras ngayon na ginagamit nyo sa pagmumukmok, nasasayang na naman, dumadami ang inyong kalugihan. Sabi, get on with life. Lahat ng tao merong nadaan ng mapait, masakit, mahapdi. Pero kung babalik-balikan nyo yan, hindi nyo papatawarin yung mga taong nagkamali sa inyo, nagiging kayong mga bilanggo ng nakaraan. So be free, look ahead and get on with life. At ang sinabi pa, watch your walk.
Importante yung sinasabi dyan na watch your walk. No? Ang sinasabi dyan ay take only the ways that are firm. And I want to focus on this very important message. Take only ways that are firm. So you have to watch your walk. In other words, maging segurista. Importanteng maging segurista. Take only ways that are firm. Halimbawa, meron kayong tulay na dadaanan, itatanong nyo ba, is it firm? Matibay ba? Kasi baka sa kalagitnaan, malagot, mahulog kayo doon sa tubig na may buhaya. O kaya hindi naman pala malalim, humampas kayo sa mga bato. Kahit na po kayo merong mga sinasakyan, is it firm? Nagbabiyahe kayo halimbawa sa Cannon Road, nagkaroon ng landslide, nagmamadali kayo, gusto nyo tumawid, kahit kapraso na lang yung natira, umuuga-uga pa. Ang tanong mo, is it firm? Baka ako mahulog. Meron kayong sinasandalan, chinecheck nyo naman, is it firm? Aakyat kayo ng hagdan, tinitingnan nyo, is it firm? So, gusto nyong mangutang, magne-negosyo kayo, ang tanong nyo, is it firm? May feasibility study na ba ako? Mababayaran ko ba yung loan, yung principal at saka yung interest at magkakatubo pa ba ako o baka maubos lang lahat? Is it firm? Magbe-business kayo, mag-i-invest kayo, is it firm? O baka naman magtatayo ako ng negosyo, yung uso lang ngayon, next week may iba na namang uso, so hindi na mabibili yung negosyo ko. Is it firm? Ilalagay ko ba doon yung mga savings ko or not? Alam niyo naman lalo sa ating bayan, uso-uso. Pag umusong inihaw na manok, bawat kanto may inihaw na manok. No? Pagka umuso yung mga sagu-sagu, meron lahat yan. Pagka umuso yung water filling station, meron lahat yan. Pag umuso ang hot pandesal, meron lahat. Pag umuso ang shawarma, lahat meron. So nagpapatayan yung mga nagnenegosyo dahil ang daming kalaban eh. So bago ka makiuso, itatanong mo sa sarili mo, is it firm? Will this fad last? O gusto nyo mag-asawa, ang tanong nyo, is it firm? Ano yung firm? Yung pag-ibig ko. Mahal ko ba talaga yan? Pag na-discover ko ba kung anong itsura niya sa alas 2 ng umagang walang nakaguhit na kilay, gusto ko pa. Pag naamoy ko na ba yan talaga ng husto at kung maghilik pala yan ay parang bumubulwak na bulkan, gusto ko pa ba? So is it firm? Biruin ninyo, itatalin yung buhay nyo tapos hindi pala firm. Eh bakit mo pinapakasalan yan? Kasi hula. Ang una daw dadaang nakapula, yun na ay nakapula eh. So itatanong nyo, is it firm? Magpapautang kayo, is it firm? Makakabayad ba yan? O kung hindi makakabayad, gusto kong tulungan, bibigyan ko na lang dahil baka hindi makabayad, mahiya sa akin, hindi na magpakita na walang pa ako ng kaibigan. Is it firm? Magtitiwala kayo, ipagtitiwala nyo isang bagay, is it firm? Kung minsan may mga ina, iniiwan ng mga anak nilang babae kung kani-kaninong kamag-anak sa bahay para alagaan. Are they firm? Mapagkakatiwalaan ba sila na may inaalagaan silang mga batang, mga inosente? O baka imomolestya nila? Is the decision firm? O mag-asawa, maghiwalay muna tayo sandali, mag-Kuwait ka muna at ako'y mag-Saudi. Pero, is it firm? Firm ba ang ating commitment sa isa't isa? O baka naman ako'y nearest is dearest? Baka pag nalungkot na ako, kahit sinong dumaan, yun na. So, firm ba? Gusto niyo mag-exercise? Are you firm? Kaya ba ng katawan nyo ang ginagawa nyo? Ang dami-dami nagje-jeta, biglang namamatay. O magpapaliposuction ba kayo? Is the procedure firm? Or is your body firm? Kasi may namamatay din sa operating table. Kaya ang tinatanong, sinasabi, take only ways that are firm. Gaano karami pong mga kalungkutan, kabiguan, at mga kasakitan ang maiiwasan kung itinatanong lang natin yung, is it firm? Take only ways that are firm. Yan po ang sabi sa verse 26. Take only ways that are firm. Mag-aaral ako ng isang kurso, ito ba talaga ang gusto ko? Is it firm? Firm ba yung pananalig ko sa kursong yan? O mamaya, palipat-lipat lang ko. After 2 years, lipat. After 2 years, lipat. Kasi hindi naman firm eh. Nasasayang ang oras. Firm ba? At sabi, walk straight. No side trips. No wrong turns. Dahil bawat araw na ipinapahiram sa atin ng Diyos, meron dapat na accomplish. Meron dapat na
nami-meet na goal. Hindi yung dumaan ng maghapon, walang nangyari. Sayang ang panahon. So the Proverbs teach us to maximize safety. Ayaw ng Diyos na ipinagsasapalaran natin ating buhay. Ayaw ng Diyos na ipinagsasapalaran natin ang ikabubuti natin at ng mga mahal natin sa buhay. So tanong, is it firm? Pag nireview po natin itong chapter na binasa natin, what are the nuggets on wisdom? Anong mga katuroan niya tungkol sa wisdom mismo? That wisdom is to be learned, to be taught, and to be passed on, especially in the house, in the home. Hindi po napapalitan ng school o church yung turo sa bahay. Mahalaga yun. And wisdom protects from harm. Wisdom lengthens life. Wisdom is worth all its cost. And wisdom and righteousness prove its worth over time. Huwag tayo manghihinayang sa paggawa ng tama. Pagdating ng panahon, malalaman din ang lahat na yun ang tama. Kahit sa una, parang napagkamalan tayong mali, na misinterpret, the truth will always prevail. At hindi pinanghihinayangan ang paggawa ng tama. What about nuggets of wisdom that we have learned from this chapter? Sinabi, watch your heart. Watch your personality. Watch your language. Watch your walk. Focus on what's ahead. Focus on the good that is ahead. Walk straight to what is ahead. No detours, no delays. Ang buhay, merong certain length. Meron ding dapat ma-accomplish. Psalm 90, verse 12. Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. So turuan nyo kaming bilangin ang mga araw, to count the days, but more than to count the days, to make the days count. Huwag masayang ang panahon. And do not walk with wrongdoers. If we don't want our loved ones to walk with wrongdoers, we should provide them with something right to do. At tayo man, we don't want to walk with wrongdoers, humanap tayo ng iba na those who do the right, and we should walk with them. So what new wisdom are we learning? Kasi sabi, dapat we are continuously learning. Hindi dapat na yung utak natin nakakatulog na parang, ayoko na mag-aral, tapos ang pag-aaral ko mula nung nagkolehiyo ko, tama na. Pero ang buhay ay isang paaralan. We should never stop learning. And we should never stop teaching. Hindi ko may edad na tayo, hindi na tayo mag-aaral, hindi na tayo makikinig sa iba, hindi tayo makikinig sa nakakabata sa atin. Kasi may mga alam din yan na hindi natin alam. We should never stop learning. Yan ang ating tungkulin sa Diyos na nagbigay sa atin ng utak na dapat ay laging pinapakain ng bagong karunungan. Kasi hindi naman yan may empacho. Napakaraming kayang ilaman ng utak natin. According to studies, wala pa daw 3% ng capacity ng utak ng tao ang laman ng utak. Marami pang pwedeng ilaman. If you are wise and your ways are wise, your life will be better over time. Kaya itatanong din natin sa buhay natin, pabuti ba ang buhay natin o palala? Kasi kung tayo po'y wise, pabuti ng pabuti yung buhay. Hindi naman laging payaman ng payaman, pero ang sinasabi, pabuti ng pabuti. Kahit na yung health natin, hindi naman laging palakas ng palakas kasi natural, humihina pag tumatanda tayo. Pero yung ating perception, yung enjoyment natin ng life, yung kahulugan ng araw-araw, pabuti ba? It's important. Is your way worth appreciating? Do people appreciate you more over time? Because if people don't appreciate you more now than before, ibig sabihin, noong time na before, wala kang itinanim na mabuti, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin umuunlad ang pananaw nila tungkol sa'yo. Nakita niyo po yung mga magulang natin na gumawa ng mabuti sa atin. Kumisan, pag bata ka, teenager ka, hindi mo na-appreciate, naiinis ka. Puro utos, puro turo, puro sermon. Pero ngayon, tumanda ka na at naging magulang ka na rin, nare-realize mo, ang galing pala ng nanay ko. Tama pala yung tatay ko. Kasi tatay ka na ngayon, nanay ka na, na-realize mong napakahusay ng ginagawa nila noon. So, kung may ginagawa po tayong mabuti 5 years ago, 10 years ago, dapat yung mga kasalamuha natin noon, mas maganda na ang pagtingin nila sa atin ngayon kasi napuprove nilang tama pala tayo noon. Magandang investment po yung paggawa ng mabuti kasi sa pagdaan ng panahon, lalong na-appreciate yon. So, mas appreciated ba tayo ngayon ng ating pamilya, mga kaibigan, kasalamuha kaysa noon? Ibig sabihin, may mga itinanim tayong tama na ngayon palang namumunga. Pero mas bumababa pagtingin sa atin ngayon, mas nagagalit dahil nalamang 10 years ago, nilinlang pala natin sila at ngayon lang nila nakukuha yung bunga. Ngayon lang nila nare-realize. The truth will always come out. Kaya mabuti pong magtanim ng mabuti
sapagkat ang itinanim ay inaani. And how is your language? Is our language truthful? Is our language beautiful? Sabi nga nila, tungkol sa language, careful. Dapat maingat. Pag magbibitaw tayo ng salita, tinatanong ba natin, is it firm? Ito bang sasabihin ko tungkol sa kanya, kahit humarap siya sa akin, masasabi ko, is what I'm going to declare firm? Is it truthful? Is it honest? Is it fair that I can repeat it to anybody and in any court in the world? Pero kung may sasabihin ako sa iyo, huy, may sasabihin ako sa iyo, pero huwag mo namang masasabing sinabi ko. Huwag niyo na lang sabihin. Because it is not firm. Pagka nagkabistuhan, nagkahukayan, nagkahalongkatan, mapapahiya pala kayo, aatras pala kayo, sabi niyo, hindi naman yan ang ibig kong sabihin, huwag niyo na lang sabihin. Because it is not firm. The people of God stand on solid ground. Umaraw, gumabi, lumiwanag, dumilim, guminaw, uminit, yung sinabi nyo, mapapatunayan nyo, sasabihin nyo pa rin uli, kasi firm. Hindi lang laging kasi totoo, but it is also because it is fair and it is kind. Ano po sabi ng Colossians 4:6? Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Yung nagkakamali tayo sa pagsasalita, sa pagde-declare, kadalos-dalos ang ating mga bibig. Kung nung araw, sige, excusable nung araw pa yon. Pero kung hanggang ngayon pareho pa rin, it means we never learned one thing. It means we have been wasting our time all along. Kailangan we become better. Because Christians probably will not get to a stage that they are sinless, but they can always sin less and less and less, so that we become more and more like Jesus. So how is your walk? Are you focused? No side trips? No walking with wrongdoers? Sabi po ng Psalm chapter 1 verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Dear Lord, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin dito sa mahalagang chapter 4 ng Proverbs. Napakaraming learning, but we like to put more focus, O Lord, on taking ways that are firm. Ituro niyo po sa amin ang mga carelessness namin ng aming salita, pag-iisip, gawain, mga habits, paggawa namin ng mga bagay, Lord, that are not firm. Nalalagay tuloy kami sa alanganin, sa panganib, sa kasiraan. Ituro niyo po sa amin, Lord. Mga kapatid, tayo magbulay-bulay sandali at isipin natin, are our ways firm? Mga sinasabi, ginagawa, sinasalihan, sinasamahan, firm ba yan? Magtatagal, pwedeng asahan. Humingi tayo sa Panginoon ng wisdom na ipakita sa atin yung mga pagsusugal natin ng very carelessly about many things in life. Sa ating kalusugan, sa ating buhay, sa ating ikabubuti. And ask the Spirit to tell each one of us kung ano ang kanyang personal message sa atin sa Proverbs chapter 4. Be alone with the Lord for a while.